Hi guys, so medyo against the light pero meron kasi akong binabantayan na pagkain. Alam ko may darating akong bisita ngayon, pero yung talagang manghahara na tayo ngayon. Kung sino mahara natin. At papatunayan ko sa inyo yung sinabi ko nung kwan. Yung gumawa ako ng video ng kumanta ako. Tingnan natin kung sinong darating. Babae man o lalaki yan, basta may darating. Ewan ko ba kung bakit ganun. Na naboboard lang naman ako tapos gusto ko ring i-work out yung boses ko, baka malay mo maging singer tayo. Ay, hindi pala naon yung TV, wait lang. So yan, kakanta tayo kahit konting kanta, tapos dapat with emotions. Yung talagang may emotion para may maharana tayo kung sino kayang darating. Bibili, kakain or bibili, basta kung sino mang darating dyan. Mag-activate kayo yung feelings. Wait, tingnan natin. Tingnan natin. Itong mga langaw na to, oh. Basta may pagkain. Ang hirap, ang tagal naman mag-on ng TV. So, yung ginagamit naming mic pang karaoke is automatic na siya mag-bluetooth sa TV. Yung may mata. Yung makatingin, grabe. Ayan, oh. Ayan, yung orange ang mata. So, ilalagay ko din sa basket. Ang tagal, ah. Well, ino-off ko na kasi siya. Doon sa main. Ayan, may AVR siya. So, ayan, ino-off ko na siya. Ayun, yung color green na yun. Pag kailangan, saka ko na lang siya i-open. So, medyo against the light kasi andyan yung terasa. Yung init. Sun rays. So, mukhang hindi naman uulan ngayon. Ganda ng araw, yung init. Ano yung kakantayin ko ba? Basta, tignan, baka dalawang kanta o isang kanta. Then, manunood na ako. Habang pinapaypayan tong, ang aga kong i-prepare yung pagkain. May gagawin pa muna daw bago pumunta dito. Mukha tayong kumikinang, ha? Saan na yun? Karaoke. Yan, karaoke songs. Doon na nga lang muna ako. Sige, medyo lang awin nyo muna. Ay, yung remote pala. Naganda-handa na tayo. Kakantahin. Para maganda to, ah. Sige, ito na. Only you. Only you. Pati dito against, hindi na masyadong ko, weird. Here we are at the crossroad once again. You're telling me you're so close. Give me your mind. It's meant to be, you're asking me. But only love can see. Shy again or walk away. But I believe you, for you and me. Sun will shine one day. So I'll just play my part. And pray you have that shine short. Ayoko. Lagi na lang. Gusto ko yung medyo mabilis. Wait na. We think of how wonderful tonight. If I ever fall in love again. Try nga natin tong zombie. Pero hindi ko actually kaya yung mabilis. Natataranta. Pang lang ako, pang lulabay. Oh. Parang yun ba? Ganito nakanta ko, Dala, Oh, yan. Marami na. Another head hangs slowly, child is slowly taken. So, nabay din pala. And the violence goes such silence. Who are we mistaken? That you see, it's not me, it's not my fault. In your head,
They are fighting with their things in their bumps, in their bumps, and their dance in your head, in your head. They are crying in your head, in your head. Zombie, zombie, zombie. Hindi ko kasi malakasan yung boses ko eh. Sensitive pa dito. Magkakaibang sensitive pa. Ayan, ganyan sila kagaling magparinig. Pero pag silang paparinggan, alam nyo na. Mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old thing. Yan na, alam yung victims of love. Last na yun. Siseryosoin ko na talaga. Hindi masyadong ano eh. Activate. So, yan. Activate na. With feelings. Our hearts have been to battle. Our souls have been to war. We lose the will to carry on. We don't believe no more. It wasn't me that said that this could never happen to us. How long could we be? Cause baby, here we are, victims of love. I'm broken down up here. Sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love. Still cannot believe we're the victims of the love we cannot retrieve. Yung taasin mo gusto ko. It used to be so easy, it used to be so good. We had an understanding that good, that misunderstood. I thought we were survivors and we never would go down. But now we're just outsiders as our love comes tumbling down. Victims of love, are broken down up here. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. We cannot retrieve. Never regret it being too short, and everything was worse and roses. If real sleeps in and close the door, and we were just left standing, and we realized the ending was so near. Where do we go from here? Victims of love, I'm broken down up here. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, still cannot believe. Natalong ko ka kasi sa isang narcissist ka siya. Victims of love. Loko-loko yung energy ngayon ah. Hindi yung connection of one. Sige, last na nga lang. Wala ka sa'yo! Wala ka na! Pagkakabis ka na! Magtalit ka! Sana, pinatapan na kasi yung pangkakang hindi ka lang yung bilis. Kasi bilis! Kahit kasi bilis, kaya turubang mo! All-in-one sa sangkap! All-in-one sa sarap! Magic sarap! Ano to? Skyline Penguin? Buti kong alam ko to. Turn me lost from your hands. No. No. Open arms. Bakit ang sabi mo binata ka? Sige na. Bakit ang sabi mo binata ka daw? Loko-loko nga yun ngayon. Tignan natin pa rin. Pwede natin ako.
Nang ikaw ay unang makilala, puso ko'y lumundag sa ligaya. Pag-ibig ko sa'yo'y binigay ko na, ang akala ko'y totoong totoo ka. Bakit ang sabi mo'y binata pa? Walang sabi at malaya pa. Noong pala'y may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Pilit kong ikaw ay limutin. Tutula tayo ata. Masakit man ito sa damdamin. Lumako sa mata ay pipigilin. Ala-ala'y wag lang mapansin. Bakit ang sabi mo'y binasa ko? Walang sabit at wala malaya pa. Noong pala'y may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? At ngayon tayo ay muling nagkita. Ako ay nagulat sa ligaya. Ano kayong ligaya? Ngunit ang pag-ibig ko'y wala na. Ito ay inangkina ng iba. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noong pala'y may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Ako ngayon ang nagdurusa, pagkat mahal pa rin kita. Ayan, tingnan natin kung sinong parating para sagutin yan. Yung dalawang kantang kinanta, joke lang. So, tingnan natin kung sinong darating. Loko-loko. Ano yun? I-update yun. I-update ko kayo mamaya. Kung wala ay, alam mo na ang sagot doon. Hi gosh, nung review ko yung kanta, ano kasing kinanta ko kanina? Kaya bakit weird yung nangyari? Sinagot na yung kanta. Pero sintonado pala. Confidence pa ako, pero sintonado. Pero sinagot. Alam nyo kung sinong dumating? Mga tarot readers and the messenger na iba, hadla kayo. Dadagdag yan sa utang nyo. Sa bagay, hindi naman lahat magre-resonate. So, yung reading na yun is panggulo lang, sabihin natin. Hindi naman generally yun. Panggulo sa utak. Pero dumating, clarify niya ang sarili niya. Not all, I guess, is on that state of karmic na nga, karmic pa ang ginagawa. But let's still see. Basta yung dumating, sinagot talaga, pero magkakaibang tao yun. Parang panggulo lang din, pero there's a message there. Bungga sila, ha? Ako yung parang ganun yung OMG, yung mga dumating, ako yung hinarana. Promise, pag naboboard ako, tapos pero parang nilagay ko yung interest and intention ko doon na maghahara na nga ako ng darating na customer. Ang sumagot, yun yung iniisip ko kanina habang kumakanta ko. At nung araw na napansin kong parang nanghahara na to ng kuwan. I-try ko nga kung ito yung totaling iisipin ko. So the second time na ginawa ko to, meron nga. Pero, sinagot din yung kanta. Di ba, sinabi ko, tingnan nga natin kung sasagutin tong dalawang kantang to. Gosh! Natatawa ko na, weirduhan, and grabe ka naman. Tadhana, parang naku-question mo na ganun. Universe? Or self? Talaga ba? Ngayon pa? Parang lagi na lang hindi handa. Sinagot, clarify ang sarili. Gosh.
So, minsan, pag may dumadaan sa inyo na messages, mala Tagalog man yan or English, lalong-lalo yung target reading, gets what's resonate, and huwag i-relate agad sa iyong kwento. I-clarify muna. Kasi minsan, baka naniwala ka doon, yun na yung nangyayari. Yun na lang ang i-message ko ngayon. So, napatunayan ko nga itong harana na to. Spirit knows, paulit-ulit. Thank you sa mga taong dumating. Good luck sa luck na makukuha nila. Kasi experiment ngayon. And this experiment is for sure meron ding makukuhang motivation or advice din sa mga taong nakakaintindi ng ito and nakikita yung message din. Na kung meron kayong gift na ganito, huwag nyo bastang gagamitin sa. Kasi automatically pag ginamit nyo sa hindi maganda, you will be strike off or mawawala agad sa inyo yung gift na yun. So, intentions, diba? Paano yan? Sinabi ko yung intentions ko din. Intentions ko na gustong ipakita sa inyo na totoo talaga siya. And yung intentions ko na tingnan nga natin kung magkaroon ulit tayo ng customers. Self-intentions. Is that a kind of selfish intention? Sabihin nating oo, pero hindi rin. Kasi wala naman tayong sinaktan doon. Parang wala tayong binitray doon. Kasi yung dumating lang din is willing silang gawin yung part na yun. And maging customer din na magbayad ng service na ino-offer natin. And gusto rin sigurong matry yung ino-offer. Kasi I guess I can say meron naman yung selfish intentions na sa face ng the two witnesses, which is good and bad, meron ding good, hindi lang bad. Na parang yung lie, meron ding white lie kasi kailangan. And meron talaga yung lie na as in lie na pangit na hindi maganda. White lie is have a good reason also bakit kailangan white lie. So, kailan ko bang sabihin kung sino yung dumating? No need. Isa sa naging observant ko nung una, sabihin ko na parang may nagkaroon ng issue na dumating para i-clarify kahit hindi nagsalita, kahit ano, nakita naman natin. Pero we have to still clarify it next time. Basta yung importante yung sinabi kong experiment na ito. Bonggang-bongga tong kwan na to, gift na to. Sino kayong mga taong makakakuha nito? So lahat ng ginagawa ko ay hindi para magyabang na meron ako. It's a kind of message na yung makakakuha ng mga gift na to is alagaan yung mabuti. Kasi yung iba is mapupunta sa industry ng artist singing artist na nakikita natin sa television, sisikat, ganun. At gagawa ng kanta na makakabigay ng message, kasi sa kanta lang din makakapagbigay ng message. Yung mga lyrics, yung hindi lang lyrics na marami kasing lyrics or kanta na hindi maganda, di ba? Is related to lust. Tapos ini-enjoy pa ng ibang tao. Katulad ng, parang narinig ko yung binayo ko, gano'n. Ano pa yun? Related sa one night stand na in-enjoy nila and ang ganda, parang ganun. Marami akong na kanta nun, yung ini-imbos pa talaga yung last na okay lang gawin at masaya at na hindi masama. Pero pag sa totoong teaching, yung totoo talaga is oo, hindi yan masama kung kinasal ka. Masama pag alam nyo na yan. So, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa ako sa nangyari kasi hindi lang yun yung nakita ko na pinatunayan ko yung sinabi kong papatunayan ko sa inyo na ano talaga tong kwan na to. Ibang message din. May ibang message. Nakakagulat na nakaka-weird. So, galing din naman ng gift na to. Yung
parang nakikita mo talaga yung nangyayari behind more, yung intentions, tapos clarification, kahit hindi nagsasalita yung boss, kahit sa pangyayari mo nakikita. Gosh. Bongga. Bongga tong gift. Yung makakakuha din nitong gift na to. Those are the seers, I can say. So, maraming mawawalan ng gift na ganon. The high priestess, what else? The spiritualist, tarot readers, yun yung mga makakakuha, yung messengers. Pag sa biblical prophet or preachers, sharers, or experience sharers, nag-lead to the truth. Katulad ng pag-advise, motivation. Wow! Galing! Sana nga alagaan nila. Kasi ang rule na talaga, kung ginamit mo sa hindi maganda, mawawala agad yan. Pero pag you accept na ginamit mo sa hindi maganda, paunti-unti ulit yan babalik. Pero may stages na gagawin ka ulit para bumalik yung gift na yun. Yung acceptance, reflection, repentance to yourself and especially to the Creator kasi siyang nagbigay ng mga gift na to. Shadow work, mirroring, cutting the curse kasi curse na yun. Ikaw mismo nagbigay ng curse para mawalan ka ng gift na yun. At so on. Na dapat gawin para kunin ulit yung gift na yun. Bongga talaga. Bongga. Nakikilig din ako sa nangyayari. Parang lalo akong isang klase ng parang na-inlove ka sa isang guy. Yung pakiramdam na nakikita mo yung mga yun at ganito ganyan. Wow. Sana all. Ay ko. Ang hirap pala isuklay itong suklay ng kwan. Fur ng animals. Nakakasabunot. Pero galing nga, nakukuha nila yung yung fur. O ilalagay ko din sa affiliation kasi binanggit ko na nga lang. And, para kung may nalagay na fur dito, i-press mo lang to. Ayan. And, bali, i-unpress mo siya. Ayan. And, babalik ulit siya. Ayan. Ewan natin kung may next time appearance with own self. Mas maganda siguro with own self. Kailangan niya makuha yung courage and confidence niya. And, kasi spirit knows, kahit hindi ko banggitin kung sino yon, of course, magkakaroon ng boundaries and limitations. Yung 100% protection for that person who I'm talking about. This part. Iba na kasi ang may nalalaman. And who will be against it will not perspire. Kasi meron pa talaga kasing talagang i-clarify in tinuturo sa taong yon. Nakikita ko paunti-unti. Parang ako na tinuro sa akin kung paano maging courageous and confident. Then, nasasabi ko tong mga to na yung sa tingin ng iba is nakakahiya. Na hindi nila naiintindihan. Na nakakahiya din i-confess ang kasalanan. Hindi po nakakahiya. Mas nakakahiya yung hindi mo aminin kahit sa sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mo, Spirit knows, na kahit sa sarili mo sinabi is may nakikinig. The Creator. Kaya, ayaw mong aminin na kailangan ang accountability. Yes, yun yung mga ibang rason kung bakit ayaw ng mga iba ang accountability na sinasabi nilang kinakain mo ang sarili mong. Ayan, shit. Ay, yung yung ng aso parang weird. Courage and confidence. Saya din nun yung makuha nila itong totoong courage and confidence. Isang klaseng gift din to. So, dapat alagaan nyo kung nakuha nyo. Hindi nyo gagamitin sa hindi maganda kasi mawawala yan. Mahahambulize kayo. Kahit gusto man or hindi nyo gusto. The hardest way pa pag ginamit nyo sa hindi maganda. So, guys, hanggang dito lang tayo. Tingnan natin kung anong next video natin.
Gosh, gagawin ko ata yung ano, kasi for sure may mga hindi naniniwala na yung nag-night out kami tapos hanggang 5 AM. Kapatid ko nga medyo hindi naniniwala eh, na hindi ako natamaan eh. Eh, kitang-kita yung mga kasama kong yung iba is natamaan na. Naantok na. Anong alak kayang pipiliin ko? Sige na nga, yung ayaw na ayaw ko yung lasa, yung mapakla. Yung San Miguel na yun. Yung gustong-gusto nila dito sa amin. Walang chaser, walang water, walang ice, as is as yun. Iinumin ko isang inuman. Parang sabihin mong isang baso yun. Pag sa maliit na baso, malaki na lang na baso para isang baso lang. At parang iisipin kong tubig lang yun. Tapos, ang gagawin ko is, tatambakan ko yung sarili ko ng hugasin. Tapos, huhugasan ko yun sa harapan nyo. Iinumin ko, tapos hugasan ko sa harapan nyo. Talagang kasi pag nalasing ako, actually, before, is kahit sabihin mo ng ilang bote ng Red Horse, 350 ml, mga dalawa, or tatlo, or isang baso lang, nararamdaman ko na yung hilo, malalasing at naantok. Tapos matutulog na talaga ako kung hindi ko na kaya. Kahit andun pa kami sa sa bar area. Yung nag-i-enjoy yung mga kasama mo tapos meron pang stage na pwede kang sumayaw. Bongga yun. Pero hindi ko na-enjoy dati kasi madali akong and dudumog na lang ako doon. Buti na lang yung mga paligid sa kapag iniwan nila yung bag nila sa akin is siguro doon din natin mapapatunay yung protection ng Diyos na sinasabi nila. Wala namang nawawala pero marami kang nababalitaan na dahil doon sa unattended at hindi sila aware dahil sa nag-enjoy sila or lasing is nawalan sila ng ganito ganyan. Pera, cellphone, mga mahalagang bagay. Or lalong-lalo kung nag-alahas sila ng alam nyo na. Pero wala naman as in nangyari na ganun. Kami na, tapos, kung ako yung inutusan nilang kwan, kasi, ayaw ko talagang yung, wala akong college conference, makisayaw doon sa sayawan doon. Basta, open na lang ako doon. Kasi pag mararamdaman mo ng lasing ka, hindi mo na kayang gumalaw-galaw. Aantukin ka na lang talaga. Hindi ako yung lasing na nag-i-English, nag-hihiyaw, naghahanap ng away. Basta ganun talaga. Nonchalant lang na gusto ko nang matulog. Pero doon ko lang naranasan yung i-enjoy. Nagising ako na uminom. Kaya sabi ko yung awareness and enlightenment, yung aware na aware ka, makes you not lasing. At yung triangle na ginagano nila, mostly nakikita ko rin sa social media na sign ng kulto. Ginawa lang nilang yun, yun. Yun yung sign ng awareness. Ginawa lang nilang sign ng yan, yung mga grupo-grupo na yun. Yung third eye. Awareness, na aware ka kung ano nangyayari sa paligid. So, good luck sa mga kukuha ng mga gift na to. Kung sabihin natin, wow, nasa iyo lahat yung gift. Well, kung sa akin, at sa resources, at kung ano nangyayari sa paligid, parang hindi ko rin magagamit. Siguro messenger lang ako na at parang ang tinututukan na lang is yung regular life at kung anong ginagawa. Kasi wala naman ako dito para gamitin ito, like the artist industry or saan ba dapat magagamit yun? Pwede rin naman magamit. Kung sa isang bagay, sa isang sitwasyon, kung kinakailangan. Pag aware ka, kasi minsan nakakalimutan na mayroon ka palang gift na gayon, na ganun, I mean. Pag aware ka na kailangan gamitin yun. So, hanggang doon na lang po tayo. Thank you for watching. So, gagawin ko na ba yung Hindi pa dumating yung eh. Pag dumating na lang, yung hinihintay ko.
or yung feel ko na gagawin ko na talaga siya. Yung handang-handa. Handa naman lagi. Pero, basta, gagawin ko yun. Tingnan natin kung hindi natin mababasag yung ano. Ang lakas din ng kick nun eh. Yung sa middle na yun. Pero yung 350 ml ang aanuin ko, hindi yung malaki. Yung 2x2, sabihin natin. Hindi wag yung 4x4. Ang dami na nun. Eh, ang daming gumawa nung, yun yung ininom sa makeup challenge nila eh. Kahit late na challenge yun. Hindi sa makeup gagawin, kundi sa paghuhugas yan. Chores. Hindi pa naman siguro huli. Yung challenge na yan. Para lang din sa ano. Kaya, kailangan nyo nang i-advise yung mga mahilig uminom. Kasi, for sure, lalong lalakas sila. Meron na akong nakikitaan ng nagsasabing, hala, parang walang kick, walang nangyari, wala akong naramdaman. Meron ba talagang laman ito? Parang ganun. Or, alak ba talaga to? Or pinalitan mo lang? Meron na akong nariringgan na ganun. And yung sinabi kong confession naman is, hindi yun lagi. Walang, mostly, konti lang yung ano, customer, doon natin nararamdaman yung crisis talaga. And, sabi ko mga farmers yung customers dito, hala, yung government, yung economy na papabayaan na nila, pero yung mga drama nila, ay ba, bongga, ang dami nilang plot twist, ang galing-galing gumawa ng plano. Pero yung, tignan yung itong banda, yung banda, ito, eh, dami-dami nila doon, para magtulungan at iayos yung mga problema, kahit hindi perfect, iisang banda lang yung tinitignan nila, kundi iligtas yung, alam nyo na. Ay. Pero tayong mga tao, syempre i-pray pa rin natin sila, kasi sila ang nag-govern sa atin. At sarili natin, kasi tayo ang nag-govern sa ating sarili. Bongga ang buhay, ano. Masaya, malangkot, masalimuot, ano, chaos, dramatic, happy, what else? Kung akala nila lagi-lagi yan, hindi. Once in a blue moon lang din. Yung ibang messages and observation, nabanggit ko naman, na minsan, walang tao. Parang nag-reflect ka ulit kung sa isang pangyayari, marami ka palang makikitang messages kung nag-reflect ka more than once or more than beyond more. Hindi lang iisa. Pag minismerize mo ulit, nag-reflect ka, and ganito, ganyan, meron ka pa palang ibang makikita na messages. Yun yung mga ibang binabanggit ko. And na-open ang observation doon kasi for sure, merong both parties, kahit subconscious kami, na bakit na-open, kasi na-curious din ako minsan na bakit sa iba hindi naman na-open yung observation, pero dito, na-open. Meron sigurong di allow subconsciously. Pag conscious, alam mo yun. Subconscious, hindi mo yun alam. Pero spirit, siguro yung spirit, allow it. Kasi lahat ng pangyayari na lagi ko binabanggit, spirit knows. At parang meron nagsasabi na maghanda ka. Kasi ganito, ganyan. Na yung thoughts na may mangyayari ba? Bakit ganito ang feeling ko? May makikita din ba ulit akong message? Bakit ganito? Parang ganun. Na maya-maya is, huy, meron nga. Meron nga sa sitwasyong to, or sa taong to, or sa ganito, ganyan, sa bandang to. And yung iba is, siguro, ang kinakatukutan nila is yung ma-judge sila. Mostly naman ng ibang observations na nasasabi na advice, or message, or motivation, or connection, or basta message, plot twist, or connection, is hindi lahat naman judgment. Parang kailangan lang natin makita yung mali para ibigay natin yung message. Para yung mga tao, aware na sila, and kahit hindi perfect, maiiwasan nila. Diba? Yan ang kinaganda din ng ibang nagbibigay ng message. Magiging aware ka talaga, and you will protect yourself. Kasi as nanggaling sa pains and traumas,
Walang nag-protect. Kahit sarili. Kaya, nandun na, nabitray ka din ng sarili mo. Kasi kahit ibang tao yung nagbitray sa'yo, parang binitray mo din yung sarili mo. Kasi hindi mo rin pinagtanggol yung sarili mo doon. Yung kahit insulto nga binitray mo yung sarili mo kung nasaktan ka doon. Kaya meron yung tinatawag nilang ikaw mismo yung magsusuppress ng feeling na yun ng anger, hatred, insecurities, envy, jealousy, etc. Kasi ikaw din mismo ang mag-a-advise sa sarili mo and mag-motivate. And mostly hindi ginagawa ng tao yun sa sarili nila, kundi lalong nilulugmok nila yung sarili nila sa tampo or sulk sa English. Kaya, ayun, we feel betrayed. May part na you betrayed yourself, kahit sa 100%, 10% yun, binitray mo pa rin yung sarili mo. Tapos yung nagbitray sa'yo is 90%. So, kahit finurgive mo yung 90% na yun na betrayal ng taong yun, yung sitwasyon na nangyari, pero parang may part pa rin na kulang. Kasi kailangan may accept ka sa sarili mo na part ka dun sa betrayal na yun. I-accept mo na nangyari sa'yo yun. I-accept mo na. Pag hindi mo kasi ginagawa yung acceptance na yun, reflection, is lalong lalaki at magkukumpile yung anger, hatred, insecurities, etc. Na maglilid ng spiritual jail sa mga taong laging nasasaktan. Pero iba din yung may spiritual jail din naman yung mga gumagawa ng hindi maganda. Sa dalawang klaseng taong yun. Yung ginagawa ng masama tapos yung gumagawa ng masama. Both merong spiritual jail kung hindi sila nakawala doon sa part na yun. Kaya importante talaga yung forgiveness na yun. Para makuha mo yung respect sa sarili. At sabihin mo sa taong yun, kahit gumawa ng hindi maganda sa'yo, kasi you forgive the situation. Kasi paano respect? Tapos parang gumaan. You forgive the situation na hindi mo naman actually nakalimutan yung ginawa niya at kung sinong gumawa. Pero magaan siya na hindi mo dadalhin na napakabigat na dadagdag sa hindi mo pagfufocus sa buhay. Sa mga experience na pain symptoms na yan. And yung generational curse, which is yung pinasa ng mga ancestors natin na sin. Kailangan mo din i-accept na mayroong ganun talaga. Na may natural sins na pinapasa. And pag na-accept mo yun, gagaan din yung parang may napakabigat na hindi mo naiintindihan. And makakapag-focus ka din. So, ayan. Medyo humaba-haba. Gosh. So, thank you guys. See you again in my next videos. Parang excited din ako doon sa observation na yun. Yung clarification, papatunayan talaga. Ay, nakalimutan ko yung sinabi kong biglang kumanta ako ng nang umibig ka kasi ng narcissist. Patama ko yun sa mga umibig ng mali. Kasi meron din betrayal through self yun. Yung topic ko na, related pa rin. Kasi, hindi mo masyadong tinignan kasi meron mga red flag na ipapakita. Pero, hindi mo nakita. Hindi ka naniwala. Hindi mo ginamit yung discernment, intuition, guts, instinct mo para makita yung red flag na yun. And, you blame that narcissist person na nagbigay ng sakit sa'yo, totally 100% doon lang sa taong yun. Hindi may part ka din. May mga red flags nga. Hindi mo pinapansin, or kung napapansin mo, hindi mo pinapaniwalaan. Parang binubulag mo yung sarili mo sa yan. Love na yan na well, actually, baka validation. Nakakala mo love. Kasi binibigay niya yung pansin na gusto mo. Pero may part na binitray ka kasi parang technique pala niya yun. Kasi alam niya, kailangan mo ng validation. May part din tayong sabihin mo ng 50-50. Hindi 10/90. 50-50 kasi ikaw pa rin ang magdedesisyon kung mag-go ka doon sa relationship na yon. Mas mabuting boyfriend and girlfriend pa rin kayo is alam mo na yun. Kaysa yung nag-go na kayo sa marriage na yun. Kaya mas magandang
boyfriend, girlfriend muna kayo para makilala nyo mabuti yung isa't isa. And, hindi basta-basta para na mag-go doon sa bubuuing pamilya, the marriage. And, again, as much as possible, we, as a boyfriend and girlfriend, lust is not involved. Pagkasal na lang. Pero pag ginawa, andyan pa rin naman si accountability na magliligtas sa atin. Basta, huwag niyong kakalimutan yung accountability na yan. Acceptance, reflection, repentance through itself and the Creator. So, don't forget to subscribe and share something in the comment also. And like and share. See you in my next videos.